Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Kahit po sobrang hirap po ng ating buhay ngayon mga kababayan sa bagong Pilipinas. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin yung kukomentuhan po natin mga kababayan. Ito pong mga abogado po natin ay nag-file po ng petition po doon po sa ginawa pong impeachment ng Kamara o House of Representatives sa ating Vice President Sara Duterte na talagang may bahid po na anomalya po yata dahil meron pong umuugong na nagkasuhulan at may pirma, may bayad ang pirma mga kabayan. Mabuti na lang po, tama po itong ginawa ng grupo po ni Attorney Torion mga tambay na magpetisyon po sa Korte Suprema para po masagot at talagang korte na mismo ang magsasabi kung tama po ba ang ginawa ng House of Representatives sa pag-impeach po sa Vice President, kung tama po ba ang proseso na ginawa ng House of Representatives, lalo-lalo po sa pangunguna ng tinatawag na tambaluslos ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Jed, sino-sino ang mga abogado na naghain ng nasabing petisyon sa Korte Suprema ngayong araw? Angkor, ilang Mindanaon lawyers at Duterte allies yung naghain nga ng isang petisyon kanina rito sa Korte Suprema at pinangunahan ito ni Attorney Israelito Torion at Attorney Martin Delgrana, dating LTFRB chairman na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama rin nila yung higit 20 lawyers pa o 20 petitioners pa. Nais ng mga petitioner na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO na layong ipasantabi at ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa layon ng nasabing petisyon ay ipag-utos ng Korte Suprema sa Senado na huwag dinggin o talakayin ng impeachment. Nais din ng petisyon na ideklara ng Korte Suprema na walang bisa ang Articles of Impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado. Kinwestiyon ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayon sa grupo, ang mga impeachment complaint ay defective, constitutionally weak at jurisdictionally void o hindi naaayon sa batas. Aga after nga nung filing nila kanina sa Korte Suprema ay nagsasagawa sila ng press conference para linawin kung ano o tungkol saan yung petisyon na inihain nila sa Korte Suprema ngayong araw. At iyon yung maalamin pa natin sa mga susunod na oras. Yan po mga tambay at alamin po natin ang sagot po ni Attorney Torion mga tambay. A petition for certiorari, prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President Sara Duterte. This is based on constitutional as well as legal grounds. We feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. Why defective, Attorney? It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. It did not likewise consider due process to the Vice President, and it did not also follow the constitutionally prescribed verification process. And because of these 3 and other grounds, the impeachment complaint should be dismissed and not entertained, rather. Yan mga tambay. Talagang ating mga magagaling na abogado po galing ng Mindanao ay talagang nakita po nila ang depekto ng ginawa po ng institusyon po ng Kamara mga katambay. Dahil nakita rin po ng taong bayan ang pumutok po kasi yung ginawa po nila na sinamahan po nila ng mga sinasabi pong extraordinary sa mga opisina po ng mga congressman, representative. Ang pirma ay kapalit daw po
ng impeachment ng Vice President. Ito po ay maanomalya kung mapapatunayan po ito. Kasi may mga congressman po na umamin, tahasan po inamin na talagang may pirmahan. Ang pirmahan po ay meron pong involvement na pera na hindi bababa sa 100 million to 150 million pataas. Grabe. Kailangan po imbestigahan din po yan. At sana po dalin din po sa Korte Suprema ang usaping yan. O kaya, dalin din po sa Sandigan Bayan, mga tambay, para po maimbestigahan ang issue po na kumakalat po sa impeachment din po ng ginawa po dahil sa 100 to 150 million, mga kabayan. At sinasabi nga po ng mga matatalino po nating abogado na pinangungunahan po ni Atty. Torion, ang ating mga abogado sa Mindanao, mga kababayan, ay talagang maanumalya at walang due process ang ginawa po nila sa ating Vice President. Unang-una, mismo, isang congressman din po ang nagsabi na talagang hindi nila binigyan ng due process ang Vice President dahil mismo sa House Committee on Justice ng Kamara ay hindi man lang napag-usapan o nakarating ang Vice President o pinatawag man lang ang Vice President dahil siya ay i-impeach na, mga kababayan, ng mga congressman o ng Kongreso. Di po ba? At talagang minadali, di ba? Talagang bago matapos o ma-adjourn ang kanilang panunungkulan o sinasabing recess dahil tatakbo na po at karamihan po rito ay magbabalik po o tatakbo sa kanilang mga distrito para manalong muli, mga kababayan. Napakaganda po ito kasi pagka kasi pinag-ubra po natin ang ganitong klase po ng pagpapatakbo ng institusyon ng Kongreso at Senado na nakikita po natin napakarami po nilang paglabag. Halos ang batas ay talagang yung batas ay hindi na po yata nila sinusunod. Ang sinusunod na lang po nila ay yung sarili po nilang mga rules, mga katambay, na hindi na po naayon sa batas. Di ba? Nakita po natin. Alam din po naman natin kaya po nila ginagawa ito. Komento na inyong lingkod. Komento ko. Kasi para matabunan din po ang issue. Di ba? Kailangan po nila dali ng impeachment sa Vice President. Di po ba, mga kababayan? Kasi napakalaki po kasing involvement ang ginawa nilang korupsyon. Di umano. Isa pong napakalaking korupsyon po ang ginawa po nila, mga kababayan. Lalo po sa 2025 national budget natin na napakarami po nilang ginawang blanco sa bicameral conference committee report na ginawa po nila na napakaraming blanco na nalagyan ng blanco na hindi bababa sa 241 billion of pesos, mga tambay. Nakasampa na po ang kaso, sinampahan na po ng grupo po yan ni Congressman Pantaleon Alvarez, mga kabayan. At dinudulog din po nila yan sa Sandigan Bayan ang mga pinaggagawa po ng institusyon po ito. At sana po matuklasan din po natin lahat. Matuklasan din po natin lahat ang nahandun po sa hinahanap po. Hinahanap po kasi ang ng mga sekretaryan ng mga congressman at lalo ni Atty. Vic, mga tamay, di ba? Hinahanap po nila yung enroll bill. Kailangan daw po kasi ilabas yung enroll bill kasi nahandyan po lahat ang ginawa po nila. Kasi yan po ang magpapatunay kung sino po ang mga pumirma sa 241 billion. At dito po sa Vice President, mga kababayan, kaya nga pinagtatawanan lang sila ng Vice President, di ba? Dahil una-una, yung ginawa pong impeachment sa kanya, and walang kalatoy-latoy, di ba? Ano sabi ng Vice President, di ba? Mas masakit pa. Mas masakit pa raw yung iwanan ka ng girlfriend mo o boyfriend mo kaysa i-impeach ka o ma-impeach ka ng mga congressman o ng House of Representatives. Kasi nga basura, di ba? Kasi abogado po ang Vice President. Kaya nakikita niya yung ginagawa sa kanya, basura. Basura lang po dahil dala po ng politika at syempre mapagtakpan po yung issue po ng napakaraming korupsyon na ginagawa po ng institusyon daw po ng Kamara
dahil kontrolado nila ang pera ayon sa Vice President. Kaya nga po yung ginagawa po nilang yung politically motivated, di ba? Nandiyan na po yan eh. Talagang nakikita po ng Vice President yan, di ba? At yung sinasabi mga napakaraming detractors niya, isang damukal, social media, pati ang mainstream media nasasama na po yata dyan, mga kabayan, dahil nga po sa dami ng pera po na umuugong na talagang gamit na gamit ang pera ng bayan para lang sa pagpapabagsak sa Vice President, di ba? Kasi mismo ang ate ng Pangulo ng bansa ay umaamin po sa kanyang marites na 1 trillion po ang budget diyan para po sa pagpapabagsak. Kaya nga po napakaraming pera ang bumuhos sa Kamara sa pirma para sa impeachment, mga tambay. Gaano karami ang 1 trillion, mga kababayan. At syempre po, yung demolition job, talagang gamit na gamit yan. At lalo-lalo po ang mga trolls. Napakaraming trolls ng Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Gamit na gamit po talaga yata ang pera ng bayan. Mga trolls pa lang na pumuputok na mga may bayad daw po yan. Ayon kay Banat Bay, mga tambay. Napakalaki po ng binagastos po ng taong bayan para lang sa pagpapabagsak po sa Vice President. Kasi pera ng taong bayan po ginagamit yan. Hindi naman po pera nila yan eh. Real talk. Di ba mga kabayan? Kaya dito po sa ginawa pong aksyon, sana po aksyonan po na malaman po natin at sana sa lalong mabilis ay aksyonan po ito ng ating Korte Suprema. Makita po at mapag-aralan ng Korte Suprema kung talagang tama ba ang ginawa ng House of Representatives, ang proseso ng batas para sa impeachment na ginawa nila sa Vice President. At syempre, maimbestigahan din po sana ang maanumalyang pirmahan nila na daan-daang milyon po ang ginastos po bawat congressman, mga kababayan. Nakakalungkot po. Napakaraming anomalya. 3 taon tayong dinala sa Vice President ng bagong Pilipinas. Nakatutok lang sila sa issue ng Vice President para sa pagpapabagsak yata. Ganon din po sa dating Pangulong Duterte kasi hindi po sila mananalo sa parehas na halalan. Real talk, mga kababayan. Never silang manalo sa mga Duterte, lalo-lalo sa Vice President na talagang susunod na presidente ng bansa, mga kababayan. Ang tanging paraan lang po para po sila ay makaupo, di ganyan po ang gagawin nila, pabagsakin. At instant, wala nang botohan, magkakaroon na ng bagong Vice President. Ganun po talaga eh. Pagka marungis kang politiko, di ba? Ang budhi mo ay talagang para lang sa pakinabang at para sa kapangyarihan, ganun talaga mangyayari. Talagang lahat lalabagin mo, pati ang proseso ng batas, pati ang batas ay lalabagin mo na dahil dito sa ambisyon mo, pangarap na maging Pangulo, Prime Minister at Vice President, mga kababayan. Muli po, bago po tayo magtapos, tangkilikin po natin ang ating team. Ito po, mga kababayan, ang ating Team Suka. Huwag po natin kakalimutan ang ating Team Suka, mga kababayan. Yan po ang ating Team Suka. Siyempre po, huwag po tayong tatangkilik sa mga sinusuka, sa team sinusuka at sa team na kumakain ng suka. Di ba, mga kababayan? Yan po ang ating Team Suka. Mga kababayan, ayan po. Yan, pinangungunahan po nila Senator Senator Bato de la Rosa, Senator Go, siyempre si Congressman Marcoleta, Lambino, siyempre po, nandiyan po si Pastor Kibuloy, nandiyan po si Attorney Bondok, si Attorney Gutierrez, at siyempre po si Philip Salvador, at si Lambino, mga tambay, nandiyan din po. Si Hinlo, JB Hinlo, mga tambay. Siyang po yan, ating Team Suka, mga kababayan. Team Suka, mga kababayan. Yan po, tangkilikin po natin ang ating Team Suka. Siyempre po, mga kababayan, maraming salamat po. Hintayin po natin ang desisyon po ng Korte Suprema sa ginawa pong petisyon ng ating magagaling na abogado sa Mindanao sa pangunguna po ni Atty. Torion. Tama-tama po yan, mga tambay. Ang ginagawa po ng mga congressman natin at siyempre po ang tambaluslos na tinatawag ni Vice President ay maitama po ng Korte Suprema. Abusado na po at masyado pong inaabuso
ng 19 Congress ang ating batas, mga katambay. Talagang nagpapaka-korte, nagpapaka-Supreme Court na po kasi ang 19 Congress, mga katambay. Matindi po dahil po yata sa kapangyarihan, pera. Kaya po lahat po yata ay nagagawa nila. Pero sana ang ating Korte Suprema ay hindi po nila masuhulan di umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga tambay. Mabuhay po kayo, mga abogado po natin, lalo po sa pangunguna po ni Atty. Torion. Mabuhay po kayo. Tayo pong mga Pilipino ay siyempre po ay suportado po natin ang mga abogado po, lalo sa pangunguna po ni Atty. Torion, na para po tayo sa tama, hindi po tayo para sa mga sugapa sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Paalam po, ingatan nawa, bye-bye.